Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, mula sa Mileto, si Pablo'y nagpasugo sa Efeso at ipinatawag ang matatanda sa simbahan roon. Pagdating nila ay kaniyang sinabi, "Nalalaman ninyo kung paano ko ginugol ang buong panahong ipinamalagi ko sa inyo mula ng unang araw na ako'y tumungtong sa Asya. Buong pagpapakumbaba akong naglingkod sa Panginoon at lumuluhang nagtiis ng maraming pagsubok dahil sa mga pagtatangka ng mga Hudyo. Hindi ako nangiming magsabi sa inyo ng anumang ikabubuti ninyo sa aking pagtuturo at pangangaral sa inyo, maging sa hayagan at sa bahay-bahay. Ipinangaral ko maging sa mga Hudyo at sa mga Griego na dapat nilang talikdan ang kanilang kasalanan at manumbalik sa Diyos at manalig sa ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, sa utos ng Espiritu, ako'y pupunta sa Jerusalem at hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin doon. Ito lamang ang aking alam. Sa bawat bayang dinalaw ko, ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo na ang naghihintay sa akin dooy pagkabilanggo at kapighatian. Subalit walang halaga sa akin ang aking buhay. Maganap ko lamang ang aking tungkulin. At matapos ang gawaing ibinigay sa akin ng Panginoong Hesus, ang pagpapahayag ng mabuting balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. Nakisalamuha ako sa inyo, samantalang nangangaral ako tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngayon, alam kong hindi na ninyo ako makikitang muli, kaya't sa araw na ito'y sinasabi ko, hindi ako mananagot kung mapahamak ang sinuman sa inyo, sapagkat ipinahayag ko ang lahat ng nilalayo ng Diyos para sa inyo. Wala akong inilingid na anuman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagkatapos ng mahabang pagtigil sa Efeso, binaybay uli ni Pablo na dalawin ang mga communities na kanyang tinatag noong second missionary journey niya. Talagang fina-follow up ni Pablo ang kanyang mga communities. Kaya pinuntahan niya uli ang Troas, ang Corinto, ang Filipos at ang iba pang lungsod. Sa kanyang paglalakbay, nagkaroon siya ng kutob na pagbalik niya sa Jerusalem, may mangyayari sa kanya na hindi na siya uli makababalik. Sa kanyang pagbabalik sa Jerusalem, dumaan siya sa Mileto. Ito ay lungsod sa tabi ng dagat at malapit lang sa Efeso. Pinatawag niya ang mga leaders ng simbahan sa Efeso upang magpaalam sa kanila. Ang ating pagbasa ngayon ay ang pagpapaalam ni Pablo. Isinalaysay ni Pablo ang kanyang paglilingkod sa kanila. Inilahad niya sa kanila ang buong katuruan ni Jesus. At araw at gabi, tinuruan niya sila. Sa harap ng pag-uusig ng mga Hudyo, hindi si Pablo tumigil na magpahayag sa lahat. Hudyo man o Griego, kailangan magsisi at sumampalataya sa Panginoong Hesus. Ngayon, sinasabi sa kanya ng Espiritu Santo na hindi na uli sila magkikita. Kaya nagpapaalam na siya. Hindi naman nababahala si Pablo tungkol sa kanyang buhay,
Ang gusto lang ng niya na maging saksi sa magandang balita hanggang sa wakas. Ang buhay niya ay hindi naman siya ang nagkukulang na nagpahayag sa kanila tungkol sa buong plano ng Diyos para sa kanilang kaligtasan. Nakakalungkot ang huling pagtatagpo ni Pablo sa mga leaders ng mga taga-Efeso doon sa Mileto. Talagang mahirap magpaalam. Pero ang nagbigay ng lakas ng loob kay Pablo ay ang kaalaman na hindi siya nagkulang sa kanyang gawain. Hindi siya nanahimik tungkol kay Jesus. Tinatanggap man siya o hindi, patuloy ang kanyang pagpapahayag tungkol kay Jesus. Talagang para kay Pablo, ang mahalaga ay si Jesus at paano siya makilala at mahalin. Talagang inilaanan niya ang kanyang buhay para sa misyong ito. Kaya matatag ang loob niya kahit man ano ang kinabukasan niya. At hindi naman nagkukulang ang Diyos sa paggabay sa kanya. Sa kanyang paglalakbay, nagpaparamdam sa kanya ang banal na Espiritu. Nagpapasalamat sa kanya si Pablo at palagi naman siya in contact sa Diyos. Nakikita natin si Pablo na busy sa pagpapahayag, pero may panahon din siya na makiisa sa Diyos sa panalangin. Kaya nararamdaman niya ang gabay ng Espiritu sa kanya. San Pablo, ibahagi po ninyo sa amin ang iyong sigasig sa paggawa ng iyong misyon. Kami rin po ay may misyon sa buhay. Sana po hindi kami magpabaya sa paggawa nito upang mahaharap namin ang wakas ng aming buhay ng may kapanatagan ng kalooban. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.